Totoo ba na gumagana ang Protect padala sa eCash o pakulo lang nila ito para kumita? Ngayon pag nagsisend ka sa GCash, may option na tinatawag na Protect Your Padala o Send Money Protect. Pero ang tanong, kailangan ba talaga ito i-on? Simple lang ang sagot. Hindi siya required. Optional lang siya. Pero may purpose siya na dapat mong maintindihan bago ka mag-decide. Ang Protect Your Padala ay parang insurance. Ibig sabihin, kapag na-scam ka, may chance na maibalik ang pera mo depende sa situation. Halimbawa, kung may nagpanggap na seller online at nagpadala ka ng pera, o kaya naman may unauthorized transaction sa account mo, doon papasok yung protection. Pero ito ang importante. Hindi ibig sabihin nito na automatic babalik ang pera mo. Hindi ito refund button. May mga kondisyon pa rin bago ka ma-approve. Halimbawa, kung mali ang number na napadalhan mo, hindi yan covered. Kung nag-invest ka sa scam na easy money at kusa mong pinadala ang pera, kadalasan hindi rin yan kasama. Kaya hindi porket naka-on yan, safe ka na sa lahat. Ngayon, kailan ba siya sulit gamitin? Kung nagpapadala ka sa hindi mo kilala, tulad ng online sellers o random transactions, mas okay na naka-on ito. Extra protection kumbaga. Pero kung sa pamilya mo, kaibigan, o trusted na tao ka lang nagpapadala, pwede mo naman itong i-off para makatipid ka sa dagdag na bayad. Sa huli, choice mo pa rin kung gagamitin mo siya. Ang importante, alam mo kung para saan talaga siya at hindi ka umaasa na babalik agad ang pera kapag nagkamali ka. Kaya bago ka mag-send next time, isipin mo muna. Kilala mo ba yung pinadalhan mo? At kailangan mo ba ng extra protection? Kung nakatulong ito sa'yo, pwede mong i-share para mas marami pang maiwasan ng scam. At mag-subscribe para sa higit pang tutorial, tips at advice. Salamat sa panonood!